Eto boss, jeepney driver na tinakbuhan ang humuli sa kanyang LTO enforcer sinapak. Abay, nagkaareglo naman ang dalawang panig pero danyos sa insidente pinagtataguan ng may atrasong enforcer. Ang buong detalye, eto po, panoorin. Ako po si Roger Tambor, na isang jeepney driver na binugbog ng ilang LTO enforcer sa Ines Amoranto, Quezon City. Nangako po sila sa akin na babayaran nila ako pero ngayon hindi pa nila nabigay sa akin. So para makasunod ho kayo, isang jeepney driver ho ang biyaheng Retiro, Santa Cruz, ang nagrereklamo ho na si Roger. Buong January 2019, January 16, habang bumabiyahe sa kahabaan ng Ines Amoranto ay pinara siya ng isang LTO enforcer. Pero hindi raw siya huminto kaya hinabol siya ng mga enforcer. Nang nag-abot sila, pagkababa niya ng jeep ay sinuntok siya sa mukha. Samantalang isa pang enforcer ay sinuntok naman siya sa tagiliran. Nagharap ho sila sa opisina ho ng LTO at nagkasundo ho ng babayaran lamang si Roger ng 10,000 pesos na mga enforcer na para ito'y gasto sa medical at abala ng ilang araw na hindi pagbiyahe. Binigyan muna siya ng 1,500 pesos. Ang pinakakuha ang babayaran ng titirang 8,500 pesos ng January 25. Pero nung nagpunta siya sa ito'y 25th of January, hindi raw nagpakita sa kanya mga enforcer. Kasama natin ngayon si Roger Allen Tambor. Okay, nakikita ko pa yung pasa dito sa gilid ng iyong kaliwang Opo, sa sir. mata. So okay, nag-ayos kayo. Opo, sir. Alright. Nag-usap-usap naman kayo sa LTO. Opo, sir. Okay, na mag-usap kayo, napag-ayos kayo pareho. Opo. So simple lang man to, kayo ba hindi nagkaintindihan or tinakbuhan ka ba? Hindi po, sabi niya sir, hindi daw siya magbayad sir kasi nasira na daw yung pangalan niya sa video Hindi sir. na siya magbabayad dahil nasira na pa. Sino may sabi niyan? Si Andrada po sir. Si Rupert Andrada, Andrada. opo sir. Si Roniel Andicoy, wala naman sinabi. Wala naman po sir. Siya lang naman humaharap sa akin sir pag ano. Siya lang? Opo sir. Pero nung magharap naman kayo, siguro in fairness, nandoon naman lahat. Opo sir. Parang pinagkaubayan na lang ang pag-aareglo sa inyo, sa enforcer, tsaka ikaw. Opo sir. Okay? Opo. Okay. Sa linya ho natin si Director Francis Almora, Land Transportation Office. Magandang hapon po. Sir, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Ben. Alright. Sir Ben. Alright, sir, okay. Sir, ito lang may simpleng reklamo naman. Nag-ayos na ho to sa inyong tanggapan. Pero parang sinasabi ho ng inyong traffic enforcer, si Rupert Andrada, na hindi raw siya magbabayad dahil nasira na raw ang pangalan nitong si Rupert, yung pananakit ho kay Roger Allen Tambor, at nagbayad naman ng 1.8, parang 1.2, 1.8, 1.5, kaya may kulang pa ho na 8.5. Naniningil na ho to doon sa nangyari sa kanya. Ang problema, sir, ayaw hong panagutan ni Rupert Andrada na nagkaayuso sa inyong tanggapan. Ano magagawa natin, sir? Sir Ben, actually, na-meet ko yan Yes. Cyber Night Yes. sa office ko. Mhm. Pero palabas ako noon, kaya ang sabi ko sa kanila, sinabihan ko yan na kung may yung enforcer natin, dapat kasuhan niya, at kung may paglabag din niya, tanggapin niya yung paglabag niya. Kung kailangan matanggalan siya ng lisensya, edi gapin niya. Kasi po, Sir Ben, Okay. pagdating po sa atin, hindi namin iti-tolerate na magkarusundo sila. Kung may paglabag ng bawat ka, hindi po dito sa office natin na magkakaayos. Okay. Po. Okay. Sa makatuwid, parang gawin, sir, parang sila-sila lang nagkaareglohan sa labas. Yes, Sir Ben. Kasi nga Alright. po, paglabag yung enforcer, kasuhan niya. At kung may paglabag naman siya, dapat i-sustain din yung enforcer para po matuto po sila ng mga dapat na gawin po nila. Sir, paano kung parehong magkabilang panig nag-ayos pagkatapos hindi nagkasundo? At paano ho natin hahawakan to? Parang mukhang gano'n naman ang nagkasundo. Nagkasundo kayo. Opo sir, nandun yung chief sir, chief ng LTO sir. Okay, sino yun? Si Sir Bob tawag na. Bob, Sir Bob daw. Parang nagkasundo lang naman, sir. Sa kanya naman ay parang kinukuha niya lang, sir, sa parang danyos
doon sa nangyari sa kanya na yung kanyang sa mata, hanggang ngayon nakikita pa ho namin. Pero nakikita ko ho yung point ninyo, no, na hindi nyo kinukonsente. Kung tama ay tama, mali, mali. Pero hindi pwede mag-aregluhan sa tanggapan ninyo dahil meron naman tamang forum dyan kung talagang gusto nyo magdemanda. Kaya lang, sir, parang both parties agreed na parang magkaayos. Kaya lang, so naniwala naman hutong si Francis, itong nagre-reklamong si Roger, itong reklamong nabugbog, si Rupert naman, ang sinasabi sa kanya ngayon, nasira na ako ba't ako magbabayad? So, pag mga ganong klaseng situations, nag-ayuso sila, parang there are such thing as sila na lang. Is there any way na pwede natin panghimasukan na lang, sir? Kasi parang there's some kind of an agreement amongst them. Kaya lang... Yes, Sir Ben. Nagkataon na lang po, Sir Ben, na yung whatever na pag-ayos nila, hindi na po pwedeng i-retract yung spot report, yung mga ano doon. So, yun, sa bagay po na yun, Sir Ben, kaya nga po sinasabi siguro ng enforcer na nasira na yung pangalan niya. May record kasi na po siya. ang opisina will now, nag-assume na po yung jurisdiction ng office. So, kakasuhan na rin yung, kung anuan po yung yung ipapile ni ng driver sa enforcer, talagang hindi po magiging, it doesn't matter na po, Sir Ben, kung nagkaayos po sila. Okay. Parang lumalabas na parang sinasabi nito si Rupert Andrade, nasira na rin ako. Ibig sabihin, umabot na dun sa sinasabing forum na may investigation. Kaya either nagsasabi niya, hindi ko gusto na nakaabot kahit nag-ayos tayo. Kaya parang ganun nangyari, sir. Diba? Kasi una-una, hindi niya naman hinahayaan ho na mag-ayos sila. Kung may mali, ay mali. Parte ho rito. So ano hong dapat gawin natin ngayon dito, sir? Magdedemanda na lang to si Roger Allen? At si Yes, sir. Mas maganda po, Sir Ben, para kung ano man yung pagkakamali ng enforcer natin, hindi mano po to, let them face yung ano po yung consequences. Alright, may consequences. Alright, okay. Sige, sir. So nakikita ko na talagang sa inyo, you do not condone, hindi nyo kinukonsente, kaya mag-ayos man kayo, kung sinong mali ay mali, kung sinong tama ay tama. So in this case, ini-encourage nyo, sir, itong si Roger Allen Tambor, ituloy ang reklamo laban sa enforcer. Kasi kung mali, kinakala, makasuhan. Tama ho ba? Yes, Sir Ben. Kung ito naman itong si Roger naman ang mali, kinakailangan naman siya, dapat naman siya rin ay matanggalan ng lisensya. Kasi may pagkukulang ho pareho dito, sir. Yung nga lang, nagkaroon ng sinasabing pag-uusap, pagkakasundo na hindi naman sanction ng inyong opisina. Dahil in your case, in search for truth, kung sinong tama, ay tama. Kung sinong mali, kung sinong tatama dyan, pasensyahan na lang. Parang ganun natin, sir. Yes, sir. Alright, yes, okay. Sir Ben, opo. Alright, sige, sir. So, ganito, sir, encourage na lang ho siguro namin to na magsampa na lang ng reklamo si Roger Allen Tambor laban kay Rupert Andrade at Roniel Andicoy kung nga ba'y natanggap na ho yan para malaman ho talagang punot dulo kung nag-ayos man ho sila, hindi ho sinasanction yan, hindi ho pinapayagan yan. Parang ganun ho ang lumalabas. Kasi kung mali yung traffic enforcer, abay pagbayaran niya kanyang kamalian na kung bakit niya sinapak ito dahil nagpahabol naman tong si Roger Allen Tambor, kaya naman nabuisit sa kanya. Yun ngayon kung ano ho yung magiging investigasyon. Sino mag-iimbestiga ho rito, sir? LTO? Sir Ben, may investigation and intelligence division po tayo na mag-handle po nito. Alright. So, in other words, sir, siguro ganito, sasamahan na lang ho namin, sir, kung ano formal na lang. In other words, i-extinguish na ho yung sinasabing areglo nila, wala nang saysay. Kasi, tutuluyan talaga ng LTO itong reklamo na to dahil hindi lang sanction, hindi nakukuha sa mga areglo. Kung sinong mali, mali. Kung sinong tama, ay tama. Yes, sir. Yes, Sir Ben. Alright. With that, sir, kami napapasalamat ho sa inyo, Director Francis Almora ng LTO. Maraming salamat ho sa inyo. Maraming salamat, Sir Ben, and mabuhay po kayo. Alright, okay. Babalikan natin sa iyo, Roger. Sige. Total, magkakaroon ng mga investigahan, ano? Opo. Alright. Hindi pala po pwedeng kayo nag-uusap, nag-aaregluhan nang hindi ito'y kinukonsente at hindi umaayon dyan ang LTO. Base sa sinasabi na itong si Director Francis Almora. Kung mali ng kalang traffic enforcer, panagutan. Opo. Kung mali mo naman, may pananagutan ka. Opo, sir. May kahihinatnan dito kung kanino man babagsak yung sinong tama o mali. Pero balikan lang natin dito. Ano ba talaga nangyari? Ika'y pinara.
Pinara po, sir. Out of line ka? Hindi naman po, sir. Yung license ko lang po, yung expired yung ticket. License, wala kang lisensya at the time. License. Oh, Wala kasi kang lisensya dahil nahuli ka na sa Makati. Manila po, Sa sir. Manila. Manila. So ngayon, may ticket ka. Opo, sir. So yung ticket mo nun, dapat inayos mo para makuha mo yung lisensya mo. Kinabukasan. Kaya nga, parang makuha mo yung Opo, lisensya sir. mo. Opo, Sa sir. ganun, bayaran mo yung sinasabing yung ticket na yon para makuha mo lisensya Opo, mo. sir. Ang siste, nangyari yun, nag-expire na yun, nahuli ka naman dito sa Quezon City, sa may Amoranto. Opo, sir. So, nung pinara ka nila, and itong mga enforcer, hindi ka tumigil. Hindi po, sir. Bakit? Anong nasa isip mo? Isa-salvage ka? Hindi naman, sir, yung makatarin nila ako ng yung violation. Natatakot ka sa violation. Opo, sir, Gawa nga ng expired na yung ticket mo, yung lisensya mo, nasa Manila, Manila pa. po, So wala kang mapapakitang lisensya other than expired ticket na nagsasabing nahuli ka sa Manila. Kaya dapat babayaran mo yun. Yung ticket mo na yun, dapat binayaran mo, pero nag-expired na yun. Opo, sir. So ngayon, expired na yung ticket mo. Opo. So nung pinara ka nila, nagpahabol ka, hindi ka tumigil. Hindi po. Nagkaroon ka ng habulan. Bulan po. Anong ibig sabihin nito? Gusto mo habulin mo ako? Okay, kung maghabulin mo ako, nahuli ka. Nahuli. Na-corner ka. Opo, Bakit? sir. Mas mabilis pa sila tumakbo sa'yo? Ano pa ba? Nakasasakyan ka? May mobile sasakyan naman. Okay. May bobble din sila. So, hindi ka nakatakas. Hindi. Na-corner ka. Nung na-corner ka ngayon, tumigil ka. Tumigil ko. Pagbaba ko, binanatan. Tumigil ka nung ma-corner ka. Gaano kahaba yung habulan ninyo? Kwenta mo sa akin. Mga... May ilang minuto. Habulan talaga to, pasingit-singit ka kung saan-saan. Hindi, maluwag naman yung mga... O kaya nga, maluwag. Pag So, mga lang, mga 5 minuto. Ganun. 5 minuto. Mga 5 minuto na habulan, medyo mahaba-haba na rin. 1 kilometro na ata yun. 1 kilometro. So, napagod siguro yung mga enforcer. Pitigil ka, tigil! Ayaw mo tumigil. Ika naman, sinarapan ka, bulin mo ako, bulin. Parang bata, ganon. Nung nahuli ka na, bakit ka tumigil? Dahil na-corner ka na? Corner, Ikaw talaga. So, hindi ka pa titigil kung hindi ka na-corner. Kung nakalusot ka sa kanila. Hindi, tiningnan ko muna, sir, Oh. yung sa kanto ba, may tao, para hindi lang ako suntukin nila. So, pagbaba ko, Ibig sabihin, tumigil ka lang doon sa kanto kasi malapit ka na. may tao. Ano bang dala mo? Jeepney? Opo, sir. Sila, mobile. Mobile po, sir. Anong klaseng sasakyan yun? Kotse? Hindi naman po, sir. Yung parang- Pick up? Ganyan po, sir. Yung Pag ganang mga- pick up, bago-bago pa siguro yun. Tapos mayroon red and blue. Okay. So ngayon, ang ibig sabihin, nahuli ka. Opo, sir. Ngayon, tumigil ka na dahil mukhang isip mo, madedihado ako rito kasi ito, jeep lang. Sa kanila, pick up na medyo may ano. So tumigil ka doon sa mga tao na para huwag kang bugbugin. Oo. Ginawa sa akin. So, ang nangyari, tumigil ka, bumaba ka. Ano ginawa mo? Tamas ang kamay mo? Bumaba ako, lumapit ako sa may tao nakatayo. Sa kaninang tao. Doon po sa kanto, sir. Para hindi lang ako bugbugin. Ano, papakampi ka nga. Sige na, boss. Tingnan mo ha. So, ang nangyari, nag-buisit sila. Oo, nabuisit. Yun ang sabi sa akin. Tapos sabi niya, nung nandun na sila sa jeep, sabi niya, okay na tayo ha. Hindi kita titikitan ang isyuhan ng TOP. Hindi ko i-impound yung jeep mo. Okay na tayo. Sir, sugat ko, sir. Epekto ng problema yun sa iyong pagiging pasaway. Ikaw yung dahilan ng problema eh. Una, dapat tumigil ka, nagpaliwanag ka. Kasi sa susunod, kung nakikinig sa atin, hindi natin ginagawang katatawanan. Pag akong tatanungin mo, may mali ka roon. Opo. Dinamin ko naman po sa kanila, sir. Ngayon, okay, may mali ka. Okay, ngayon. Sino sa palagay mo may malaking mali? Wala naman din sa batas nila yung manuntok po, sir. Wala rin sa batas na ikaw lalabag ng batas. Tulad ng ang ticket mo na hindi mo binayaran in punto para makuha mo lisensya. So in other words, nagmamaneho ka na wala kang lisensya, expired pa yung ticket mo. Doble banda. So ngayon, ibig sabihin, sinong unang lumabag ng batas? Sila, ikaw. Ako, sir. 2 beses. Expired ticket, nagpahabol ka, sinarapan ka, na-corner ka, nagulpi ka. So, sila naman, 2-1, 2 sa iyo, 2 pagkakasala versus doon sa isang pagkakasala, nauwi dyan sa sinasabing sapak.
Nung nakita lang na sapak ka, o sige, tabla na tayo. Nagpahabol ka kasi. O hindi na kita titikitan. Hindi na kita i-impound. Larga ka na lang. Alright? Ka. Ang problema, hindi. Ayaw mo eh. Kasi sabi mo, may tama ka. Tama? Okay. Na pumunta ngayon sa LTO. Tama? Opo, sir. Narinig nila Almora. No. Hindi nila gusto yung pag-aareglo ninyo eh. Kasi parang hindi na gusto. Ako'y nakikita ko sa iyo sa unang tingin, parang hindi tama na ikay magulpe. Alright? Pero kung titingnan mo sa score, 2-1, dalawa sa iyo, isa sa kanila. Pero hindi rin tama na ikay magkaroon ng sa mata. Siguro ako sa iyo, tuloy mo lang reklamo laban sa kanila. Physical injury versus ikaw naman, violation. Ay kung ano man dahilanan, nagpahabol ka, disrespectful to the authority, kayo naman pinatigil, hindi lang dyan. Defiance. So, disrespectful ka na, di ka nang basta agad, tapos defiance ka pa, nagpahabol ka pa. So, hayaan na lang natin ang LTO mag-imbestiga kahit natuloy ako na parang nawala ang aking gustong pagkampi sa'yo na gusto man kitang tulungan pero may pagkakasala ka rin doon, may pagkakamali ka. Hayaan natin gumulong kung saan pupunta ngayon. Kung sila'y masuspinde, nagalit ngayon si Robert Andrada, Opo. na ngayon siya, nasira siya. Kasi lumabas, bakit nyo pinalagpas yan? Ginulpi nyo. Na physical injury nyo yan. Tapos nakapag-areglo kayo. Hindi namin authorize yan. So ngayon, okay, nalaman sa kanila ngayon, nag-aregluhan kayo. Ano naman sa iyo ngayon? Hinahabol mo sila doon sa sinasabing danyos. Eh, pagkaubayan na natin sa LTO to. Kasi kahit na ako, hindi kita pwedeng ipagtanggol. Gusto man kitang ipagtanggol sa pananakit sa iyo. Pero epekto ng problema yan, boss. Opo. Kung sa score, 2-1, dalawa sa iyo, isa doon. Mali pa rin yung isa doon kasi may pananakit. Mahirap bang tumigil ka man lang? Kasi, boss, siya nahuli lang ako doon sa itong ticket. Ano kayong mangyayari? Siguro naman kakagalitan ka lang, makikiusap ka. Di ba, nakakainit ng ulo, 5 minuto kayo naghabulan. Tapos, tumakbo ko pa rin sa isang mamamayan na wala namang kinalaman para wag kang bugbugin. So, ibig sabihin, guilty ka. Nakuha mo bang punto ko? Tulungan ka lang naman na para magkaroon na lang kayo ng hearing doon kasi kung dapat maparusahan, kaya lang ikaw, matatanggalan ka ng lisensya. Okay lang po, sir. Anong ibig sabihin? Okay lang na matanggalan ka ng lisensya? Ha? Opo. So wala ka ng lisensya? Hindi, wala na po. Hindi po. Uwi na lang po ko sa amin. Uwi ka lang sa inyo. So, sige, tutulungan ka namin na magsampa na ng kaso para magkaayusan kayo o magkaayusan, masintensyan kung sino, yun, matatanggal sa trabaho, masususpinde. Ikaw naman, wala ka ng lisensya. Opo, sir. O tablan laban. Opo. Pagkatapos yan, uuwi ka na sa inyo. Opo. Saan ba probinsya mo? Sa City, sa ano po, sir? Sa Buanga del Sur, sir, sa malapit sa Mulabi. Mulabi, sa Ipil. Opo. Malapit sa Ipil. Oo. Pagdating doon ka magpapahabol sa LTO. Hindi. Hindi na. Okay, sige. Okay. Okay, tiyan ka. Tutulungan ka namin, ha? O, pagkakaubayan na natin sa LTO, ha? Opo, sir.